nga pala si Paul ng Paras TV. Magandang araw sa inyo. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung bagong accessories na kinabit natin sa Honda ADB 160. Nakuha natin ng 1172 from original price of 13. Itong windshield natin 11, nakuha lang natin ng 799. Itsura niya pag nakababa, ito naman pag tinaas natin yung windshield. Yan ito itsura niya, patataas. Ganda, mura-mura. Grill natin is 350, nakuha ko lang siya ng 255 dahil sa voucher. And then itong headlight grill, ang price na itong headlight grill natin is 450 to 500, nakuha natin ng 332. Tapos ito yung Bic 665, nakuha natin halagang 3,200 plus. Ganito na itsura nyo. So kayo na lang din magkabit, madali lang naman eh. Ito lang pala yung pagkabit ko lang dito sa may signal light grill. Sinabay ko lang nung kinabit tong TDD Night Ranger. Tsaka tong LED bra. Dito kasama guys sa 3P. Baka ma-misinterpret nyo eh. And then ito pala ang bili ko dito sa Lazada is 6.5. Nakuha ko lang to ng 5.5. And then tong LED bracket, doon na yan sa pinagpakabitan ko, pero more or less 1.5 plus to. Kamusta na nga ba daw after 10 months natin na paggamit ng Honda ADB 160? Unahin ko muna yung shock niya. Talagang yun yung number 1 na gusto ko sa kanya. And yung pangalawa naman, yung gas consumption. Sa tipid, sakto lang kasi 160cc. Nag-average naman ako ng 40 plus, 45 to 46. Yan. So nandito tayo sa game na Labusan. Let's go. Nung paglabas natin ng unit is nagka-problema siya. The day na kinuha natin yung unit. So sa mga hindi pa nakapanood, nandito po yung part 1 na rin. Kapanggal lang yung spark plug cap. So kinabit lang yan. Okay na naman siya pagkatapos ng maikabit. So nakarating tayo ng kung saan, Ilocos Norte, yan. Mga malalayong biyahe, okay na siya, wala naman naging problema. Hindi naman talaga siya talagang as in issue. So siguro may mga pagkakataon talaga nangyayari yung gano'n na mga aberya. Pero hindi talaga siya as in nagkaroon ng problema yung motor. Hindi kagaya sa ibang may leak yung coolant, nagli-leak yung sa may langis, tumutunog yung sa may CVT. So ito okay naman yung unit na nakuha natin. As in all goods talaga siya. Lalo na ngayon magsasampung buwan na natin siyang gamit. 10 months na to sa akin. 10 months na natin siyang ginagamit. Wala naman ako naging problema. Sa gas, ayan tingnan mo yung gas natin guys. Nandito tayo sa Marilake, sa Lim na Lagusan. 43.1 per liter siya. Mayroon akong 1 liter, pabalik ngayon ako ulit sa Quezon City. So hindi naman ako kinakabahan kasi sobrang tipid niya Tapos yung naman niya, riding position, sobrang comfort to kumpara dun sa PCX 150 ko na gamit. Although nung unang paglabas pa lang natin itong motor na to, talagang ganda ng shock, talaga iba yung balik parang dinuduyan. Eh nung mga 1 month ko nang ginagamit, tama, mga 1 month, sabi ko parang tumigas. Yun, sabi ko parang nag-iba. So yun nga so parang din natin yung shock para binibreak. Saka yung niya, Beb, di ba dati ano ba yan? Ano ba yun? Bibigel? Yung nagpa-vibrate. Oo, mas ma-vibrate yun. So ito na i-review natin sa TDD Night Ranger. Ginala natin siya ng baler. Okay naman, maganda yung ilaw niya, malakas. Kaya alam, bitin, hindi siya ganun ka-long range. Pero ang ganda ng buga. Hindi siya nakakasilaw. Pero ito na, sa pinakabitan natin, hindi siya perfect Gumastos din tayo ng kung sa ilaw, kung sa installation, lahat kasama sa kanila RM bracket install, pati yung underglow. 7,000 sarado ang binayad ko sa kanila. Tapos nagka-problema yung yung passing ko. Itong passing na to, pag uwi ko galing baler, siguro ito yung mga issue na ito, yung mga stainless na passing. Yan. Siguro kasi yung ulan doon, araw, init araw, yan. So bumigay yung passing ko guys. Parang pa lang kinabukasin pinakabit ko to, bumiyahin na kami ng pabaler. So far so good naman kasi pinalitan naman to sa pinakabitan ko. So ito lang, yun lang naman naging issue ko dito. The rest okay naman, gumagana naman yung mga switch yan. Papakita ko nga pala sa inyo, yan ito yung ilaw natin sa gabi. Pakita ko sa inyo yung ilaw na
ilaw ng CCTV Night Ranger. So, ang ganda pa dito sa ADD 160 kapag ka nag-isang daan ka na, parang mas pumipino lalo yung 90 yan, lalo pumipino yung takbo niya, mas nagiging smooth. Ang ganda ng takbo niya, pag magna 90 na siya. Oo, mga 70-80, lalo naging pino yung niya, takbo niya parang mas sabi niya, pigayin mo pa ako, gusto ko pa papi. So guys, ito pa pala sa mga may-ari ng motor, actually pang pang kalahatan na rin naman no? May alam naman kayo sa mag-change oil, mas maganda kayo na lang din. Kasi na-experience ko dun sa kasa, nagpa-change oil ako. Nakakatawa, hindi man lang socket wrench yung gamitin nila, open wrench lang gamit nila na 12 dun sa natin, drain plug. So nung nag-second change oil, ako na rin pala nag-maintenance nito na alam kong mas may ingatan pa pag ako yung gumawa Pero hindi ko naman nilalata, siguro nataon lang talaga. Siyempre marami silang ginagawa o pinaayos asa. So yun na lang, so ako na lang nag-change oil. Pakita ko sa inyo yung video na pinag-change oil. Madali lang kapag ikaw yung may gamit. Mas masarap na ikaw yung nagpapalit. Talagang kahit gano'n mo katagal pataluin yan lang na yan, okay lang kasi walang time limit. Kahit magdamag mo siyang patuloy sa tanggal lahat ng madumi lang. So yan, yun yung video natin. Yan, tayo change oil. Para sa akin, swak na swak lang itong motor na to. Sahit ko na 510, ayos lang, hindi ako nakangawit, hindi masakit sa likod, tamang tama lang. Pero na lang kapag sobrang laki talaga ng biyahe mo, sasakit talaga likod mo. Yan wala na tayong gas. Mga par 1 bar na lang, 1 bar. Tapos nandito pa tayo sa taas ng Marilake. Dito na tayo sa favorite place, uwi ka. Si Simba sir, Quezon City. Apo. Oo nga sir di nakaabot. So doon na magbabayad sir? 20 daw na yung barya na ng bayad mo. Isa tayo, Simba pagkatapos ng malakas na ulan. O pag Simba rin 20 ba isa? 20 lang. Hindi yung bayad, 20 bucks only. So guys so ngayon naman tatanungin natin yung lagi nakasakay sa Honda ADV 160 kung ano yung mga experience niya, kung kamusta naman yung motor na ginagamit namin lagi compared dun sa last time na gamit namin na Honda PCX 150. Ito si Mrs. Anong masasabi mo, babe? Approve. Napakatipid naman ang sagot mo. Hindi halatang nagbabangking. Mas stable siya dun sa daan, hindi siya maalog. So mas maganda daw yung ride. So hindi mo ramdam. Sa PCX kasi 60 lang, nararamdaman ko na kagad. Lalo na pagbabangking. So parang mas stable talaga siya, mas lapat na lapat sa daan, sa kalye. Tsaka kung saan na rin pala siya nakarating. Naikot na rin halos natin yung pa-north. Galing tayo na Ilocos Norte, Ilocos Sur, Baler. Nagpangasinan na rin tayo. At nagsimba na rin tayo. At ngayon lang tayo nakalabas sa haba ng tag-ulan. Almost ilang linggo rin yun. Pauwi na tayo, no? Tapos na tayo. Intercom connected. Dito yung marami sumisemplang eh. Paano? Sobrang bangking. Tsaka sobrang bilis. Hindi na nila makontrol. Kahit dito, kontrolin mo lang. Enjoy mo lang yung curve. Okay. Maraming salamat. Nakakapit kayo hanggang dito. Sa dulo na aking video. So ngayon, pababa na tayo. Tingnan natin kung makakabot. Hopefully, umabot. Blinking na siya. So, thank you very much. Bye.